ko na sinama po yung iba, pwede naman po. Okay. Ferdinand Topacio, solemnly swear that I am the person named and the same person signing this complaint affidavit, that I fully understand its contents and attest to their truthfulness, that I am making this of my own free will, without any reservations, and with full knowledge of the legal consequences should I violate this oath. So help me God. Speaker na lang, baka sabihin niya, live fellowship. Speaker. 1, 2. Hi, Speaker! Okay. Ferdinand Topacio, solemnly swear that I am the person named and the same person signing this complaint affidavit, that I fully understand its contents and attest to their truthfulness, that I am making this of my own free will, without any reservations, and with full knowledge of the legal consequences should I violate this oath. So help me God. Yan ang magiging depensa nila pag tinatawag sila ng marami yan. Makasagli ka mo dito. Marami yan. Ingles ko sa tatawag. Nasa kalisyon. Nasa probinsya. Pero ano oras mo nalaman sa akin? Ano oras nalaman ba na nagkakawin? Salamat ko na lang. Sa papel kasi sa Viber group na wala nakita yun ng mga Sir, pero may nag-reach out po sa inyo for your signature. May nag-reach out po for your signature. Wala. Kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Attorney Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount of 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na easy. Oh, grabe naman yun. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan, pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations na ito. Ay, ito na pala si Speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila, ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy itong budget na ito. Well, pakikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Hindi lamang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may isa. Alam niya,
president, then he has to answer for that. Anong tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the president the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the president is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Okay. Thank you. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po ninyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. O, ano naman ngayon? Bilang yan ang sagot. Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porke may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman ay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the state. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, tao bayan. Sa tinatanong po ni Doc Padoy kanina, ano ang magiging itsura ito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit, palagay ko hindi natin makalala. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. How about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung sasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matawag natin karumal-rumal talaga. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong napabot po sa inyo? Unan po, pwede pa Well, yun. sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. Yung mga gobyerno na merong jurisdiction. Decision on the merits lang, okay tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong dinig kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippines. Naniniwala po kami. Guzman, ano? Well, for the record ulit, ano po yung mga sinampan yung kaso? Sa si Atty. Topacio, Very briefly, it's a falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violation sa RA 3019. No, yung anti-graft natin na law, particularly Section 3E, alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And presumably, undue advantage to some person. Yan po ang Section 3E ng RA 30. Palap lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Kasi po, nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office, pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction na, kasi may 3019 na no? 3019, minabuti na po namin na to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga naman this falls well under their jurisdiction. Last question. Last question. Wala na? Maraming salamat po. Maraming salamat po. Attorney, Payo kayo, baka dumami. may to, sir. Nagkita na mo to, sir. Salamat po. Thank you. Salamat.